Tayo kapatid. Sinners and that is righteousness, and all his sins shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sinners that need now rise, and his righteousness, and all his sins shall be added unto you. Tayo po manalangin sa kanyang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan, nagpupuri at papasalamat kami sa iyong walang tigil na karapatan at kabutihan sa bawat isa. O Diyos, maraming salamat at kami tinakway niyo sa 35 taon ng pagkakatag ng gawain dito sa parokya ng Pagkikito Holy Rosary. Kung patuloy mo samahan, gabayan ng ingatan ang lahat na nandito sa simbahan ito, lalo na yung mga darating pa, ay patuloy po bigyan ng iwanan patulong dito sa taong ito. Kaya patuloy po gamitin ang inyong lingkod, mightily, boldly, powerfully, and effectively, at patuloy mo kami samahan, ingatan at gabayan sa kalan ng aming Panginoon sa Kristong Taga-Nazaret. Amen and amen. Sa kalan ng Ama, kalan ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At napakaganda ang disyento dito sa simbahan sa April 35 years ang makakatagan ng gawain. At dahil 35 years na po tayo, ay babasahin ko po ang ating pagbasa halo po sa tema ng ating pagdiriwang. Pukunin po natin sa aklat ng mga awit, kabanatang 60, simula unang talata hanggang 3. At mamaya pukunin ko po ang pinakasusi talata sa chapter 103, verse 8. Aming kabanatang 60, unang talata hanggang 3. Kami iyong tinakwi, O Diyos. Kami ay nilubi. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Yaong lupang sinatan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na nawasak, gamutin mo pag-ibig. Nabis na ang paghihirap nito. Itong iyong mga lingkod, nasang kami laon-laon sa anak na iyong duglog. Pagpalan po aking buhay ng Diyos sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ng malakas na Panginoon. Marami po kayo po. Isang pinagpanang hapon po sa inyo lahat. At napakahina. Pinagpanang hapon po sa inyo lahat. Kapag po kayo patuloy, meron pong dagdag na katuwang becoming of something in the lower part sa katauhan ni Sister LCD. Kayo po kayo, Sister LC, at kawal po kayo sa lahat na nandito sa parokya. Palakpakan natin si Sister LCD. Siya po ang kapatid, siya po ang hahalili sa iniwang trabaho ni Sister Edna Agdan. At ngayon po, dahil po anniversaryo, this is my inspirational message for 35th anniversary. At kukunin ko po
sa pinakasusing talata ng ating binasa. Pupunin ko po sa Psalm chapter 103 verse 8. Kaya ganda ng kalooban ang hamagin itong Diyos kung magalit ay kakayan kung ulitin naman ni Diyos. Now, tapunarin ko po ang itong inspiring message na itong pangangalanan ko, The Blessing of God's Mercy. Ang pagpapala ng habagan ng Diyos. May mga sandali sa ating buhay na tila iniiwan na tayo ng Diyos. Tayo'y nasasaktan, tayo'y naging talunan, at tila tayo'y pinarusakan. So sa akat ng awing kawalaan kanta po ay isang panalangin ng pagdadalanghain. Lahat tayo na dapat nakaanas ng pinatawag ng pagdadalanghain. Subalit, ito'y niloob ng Diyos para tayong lahat ay maranasan ang kanyang tunay na pagmamahal. Amen? Ngunit sa likod nito ay may matibay na pag-asa. Kaya lang akmang-akmang sa tema ng Ordinary New Year of Hope ay taon Pilgrims of Hope. Lakbay pag-asa. Ang habag ng Diyos. Ang habag ay may ng Diyos. Ito'y biyaya na nagbibigay galing, panglupaling, at pag-asa. Kaya, whether you like it or not, sa awa at biyaya ng Panginoon Diyos, let us remember, God continues to show His mercy and hope to every one of us. Yung palakpak ninyo yan, hindi palakpak ang anibersaryo. Meron tayo 3 puntos. Okay. Sibilisan ko na po sa papasok natin yung mga nagdadasal ng rosary. So, ang unang punto, God's mercy does not abandon us. Maliwanag kasi namin ng verse 1 ng Psalm chapter 16. So, kahit na pinaliguran tayo ng Diyos, ang kanyang habag ay gumagawa pa rin. Ang tila pagtabi ng Diyos ay hindi wakas. Sapagkat ang kanyang habag ay umahako kahit tayo ay nakukulang. Lahat tayo nakukulang dahil sa pagkalikot namin kay Yahweh Al-Shaddai. At kahit ano man ang ating gawin, magkasama tayo. Kasamahan tayo at iingatan tayo ng ating dakilang Diyos na si Yahweh El-Shaddai. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, pangalawa, God's mercy heals what is broken. Inihiton tayo ng habag ng Diyos sa bagay na ikasisira ng ating damdamin. Ang habag ng Diyos ay kapangyarihan na nagpapagaling. Kapag ang ating puso, tahanan o bagsak ay sugatan, kaya ng kanyang habag na muling buuin ang mga wasak. Amen po ba? Kaya patuloy tayong papalangin, samahan, gabayan ang ingatan ng buhay ng Diyos. Amen? At yun na tayo sa tatlo. Kasi baka mainit yung mga magdadasal ng rosary. Third point is, God's mercy leads us back to Him. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos na
ang hirap, hindi upang tayo naisip, di ano, kundi upang tayo ginagamit ng kanyang habag kahit ang pagsubok upang ang ating espiritu ay gisingin. Amen? Purihin po na Diyos. So, di na tayo magpapagod kasi magka-alas 5 na lang. So, ang habag ng Diyos ay hindi pa sa kawalan. Ito ay araw-araw na biyaya na nagpapagaling, nagsasauli, at muling maglalapit sa atin, sa Kanya. Gaya ng salmista, marami tayong sugatan, ngunit laging may pag-asa sa habag ng Diyos. At ito ang habag ng Panginoon sa atin ngayong ika-35 taon. Ikaw ba'y nakaramdam ng layo o sugat sa puso? Hayaan mo ang habag ng Diyos ang magpapanumbalik sa iyo ngayong oras na ito. Purihin natin ang buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sa iyong lahat, isang pinagpalang ika-35 taon at mapalangin tayo ng Panginoon. Tumingin po tayo at umawin tayo ang awiting kay Kalooban ng Kalooban.